Si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Siya rin ang chairperson ng House Committee on Public Accounts. Pero teka lang, gusto ko tong i-play. Wait. Huwag mo akong materi-teri! Ayan! Good afternoon, Kong Good afternoon, Terry. Kong Terry. Si Christian. Okay, napakaseryoso naman po ng ating ATM ngayong araw po na ito. Oo. Porque Ano ba yung gusto ni Kong Terry? Porque nandito si Christian parang seryosong-seryoso. House hearing ba ito? Oo. Walang house hearing na magaganap dahil hindi pa ho nakakapag-refer. Ayun. Yung pong impeachment. Nasaan na ngayon ang status ng 4 na impeachment complaint? Inaantay pa ho natin yung referral to the House Committee on Justice. No? Pero na kay House Speaker na. Po, kailangan ilagay kasi Oo. sa order of business within 10 session days based doon sa Supreme Court resolution, no? So I think we have until the first week of March para po maisalang po ito sa Tama ba plenaryo at ma-refer to the committee. To be exact, sa February 24. Hindi pa. Hindi Wala pa. pa. So inaantay pa ho natin kung kailan yung actual date of referral to the House Committee. Basta meron pa ho kaming I think natitirang mga 6 o 5 na session days bago ho mapasok So, yung pong referral. tingin nyo may hahabol pa, last na yun. Hindi, pwede pa naman Pwede maghabol. pa. The more entries, the more chances of winning. No? So, hanggat hindi po nagkakaroon po ng referral to the House Committee on Justice, pwede pa ho nga may mag-file at mag-endorse ng mga impeachment So, complaints. anong tingin niyong mangyayari? Parang yung 4 na yon ay siyang bubusisiin ng House Committee on Justice or yun nga kumbaga i-consolidate kasi dun sa kaya Pangulong Marcos Jr. ay per impeachment complaint, di ba? Yung ginawang pagbusisi sa form and substance. So, anong mangyayari ngayon? Well, ang in-expect ko natin, kung ano po yung ginawa nung pong Marcos impeachment complaint, yan pa rin po yung gagawin dito po sa Duterte impeachment complaint. So, ibig sabihin, kung ginawa po namin noon ay isa-isa na dininig po yung sufficiency in form and substance, I think ganun pa rin po yung gagawin. So, dahil 4 na complaints po ito, so mas mahaba siguro yung Yun proseso. nga, oo. Pero yung question on consolidation, pwede ho itong mangyari baka after na po ng determination of sufficiency in form and substance. So kumbaga pagdidesisyonan muna, no, kung may anyo, 'di ba? Or sustansya. Etong 4 na impeachment complaints. Sa pang-4, ito yung pinakahuli na humabol ng gabi, no? Timing din na nag-anunsyo ng umaga si Vice President Sara Duterte ng pagtakbo niya. Pero etong sa ika-4 na impeachment complaint ay nakafocus sa unexplained wealth, no, ni VP Sara. Yung sa kanyang hindi pagdedeklara ng tamang saliin. Nabasa mo na ba? Hindi pa, wala Hindi pa tayong pa. kopya, no? Kasi nasa House Secretary General pa ito tapos naibigay na po sa Speaker's Office. So hopefully makakuha na po kami ng kopya ng lahat ng 4 na complaints as soon as it gets referred to the House Committee on Justice. Pero I think yung po nga binabanggit po na 4th complaint, incorporated na yan doon sa previous complaint last year. So I think mas reiteration lang po ito nung pong mga hindi pa naisama na mga grounds po for impeachment. Pero sinasabi ni, against Vice Kong President. Benny Abante ay mas comprehensive daw yung kanila. Oo, dahil andun lahat, parang ganon. Ibig sabihin, mas malaman. Meron bang parang sa 4 na yan, meron doon na wala sa isa? Oo, di ba? O yung hindi magkakapareho. Oo, yung ganon. Pero dito sa last, ay andun lahat. Ganon ba yung ibig niyong sabihin? Hindi ko alam. Kailangan natin tanong si Kong Benny, no, kung ano yung binabanggit, no? Kasi well, I think yung binabanggit niya nga po na usapin po ng unexplained wealth tsaka SALN. I think wala po yan doon sa mga naunang 3. Kaya. Kasi yung pong previous na mga unang 3 ay sa usapin po ng confidential funds at sa usapin po ng yung death threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. Oo, teka lang. Okay. Dahil nga, sige, Christian. Ito, Kong Benny tuloy. Yes, ako po si Kong Benny. Kong Terry. Kong Terry. Magkalapit eh. Bishop, hindi ako bishop. Anyway, Kong Terry, anong pagkakaiba nung pagdinig nung impeachment complaint against the President and ito pong impeachment? Meron po bang express hearing na magaganap?
Sa ngayon, no, kasi parang 2 linggo na rin pinag-usapan yung express route. Wala pa naman ho kaming namomonitor na meron po nagpapapirma ng direct filing, no, sa plenaryo po ng Kongreso. Kasi pwede naman talaga yun, hanggat wala pong referral to the House Committee on Justice, pwede hong gawin pa rin yun ng mga kongresista. Pero as of today, wala pa ho tayo namomonitor. Pero para sa'yo, anong gusto mo? Yung Bicol Express o yung regular? Sa totoo lang, wala naman ho tayong preference kung alin. No, kasi syempre, usapin naman po ito ultimately ng pagpapanagot. So, however it will be, no, whether through the House Committee on Justice or through the express route to the Senate, handa naman po yung komite na dinggin po ito fairly at mag-proceed din po fairly dito po sa bagay na ito. Sa pagdeklara ni VP Sara, although sinasabi nga, bakit ang aga? Bakit ganun yung timing? Ang sinasabi ng iba ay makakaapekto ba to sa gagawing impeachment proceeding? No? Paano ito makakaapekto? Kasi sinasabi, baka mag-isip daw yung ating mga kasamahan na mambabatas sa Kamara na, nako, yung winnability, parang ano ba to, babala ba to na tatakbo ako? Sige lang, parang ganon. So, anong tingin ninyo? Well, ang totoo naman ho, ginagalang ho natin yung karapatan ng kung sino man, no, na tumakbo ho bilang Pangulo at mag-announce ng kanila pong paktakbo bilang Pangulo for 2028. No? Pero again, and I think I can speak for the committee, didingin po natin ito kung paano ho dapat didinig po yung mga impeachment proceedings. No? We have to treat it with fairness at talaga nakabatay po sa 3 bagay. Facts, evidence at syempre konsensya po ng mga miyembro po ng komite. So ibig sabihin, and ultimately naman ho, ang impeachment ho kasi ay political, it is a legal and constitutional process, no. So kung mag-figure po yung decision po ng mga miyembro po ng Kamara doon po sa mga 2028 na mga usapin, sila ho yung magpapasya nun batay sa kanila pong konsensya. Eh, yung implikasyon nito sa botohan, kasi pwedeng sabihin na, teka lang, di ba? Pwedeng isipin nila yung kanilang political career sa 2028, kumaga mag-ingat sa kanilang mga susunod na hakbang. So, anong pagtingin nyo dito? Well, again, babalik nga tayo doon. Facts, evidence, and conscience. No? So, bahala po ang mga individual members na magdesisyon kung magka-factor in po ba yung pong 2028 political considerations as regards their vote. No? So, we will see po as we go along the process po of the impeachment against the Vice President. Pero, sige. Okay, Richard. kung Terry, maraming nagtatanong, no? As a House Committee on Public Accounts Chairman, no? Kapag ba ang isang public official like the Vice President, kapag siya ay na-impeach, no, ng Congress, pwede po ba siyang tumakbo pa rin sa susunod na eleksyon? Ito yung medyo palaging tanong ng publiko. Well, syempre kailangan mo muna ma-impeach sa Kongreso, no? Pangalawa, magpo-proceed kasi sa trial sa Senado. So, papalo lang po yung perpetual disqualification sa holding ng public office pagka ho na-convict sa Senate trial. Pero pagka hindi po kayo na-convict sa Senate trial, pwede pa rin po tumakbo. Yun ang proseso Removal naman ho kasi yung ultimate penalty ng mga impeachment proceedings. Nananatili pa ring banta, no, sa kandidatura ni VP Sara yung impeachment. May nagsasabi na paano daw kung mag-resign sa bilang vice presidente si VP Sara. So, hindi na ba siya magiging sakop ng impeachment? At yun nga, pwede na siyang tumakbo. Anong tingin nyo kapag ganun yung naging hakbang ni VP Sara? Well, I think yan din yung isa sa mga pwede hong mangyari. Pwede hong mag-resign yung impeachable officer. At syempre, if the impeachable officer has not been removed through a conviction, pwede ho niyang sabihin na pwede ho siyang tumakbo pa and to hold the public office in the future. Although, syempre, may mga debate rin ho kung ano pa yung pwedeng gawin ng mga impeachment court, no? Ibig sabihin, pwede ba siyang mag-impose pa ng mga accessory penalties katulad ng perpetual disqualification kahit nag-resign na po yung isang public official. So, yung bagay na yan, hindi pa yan pinal na pag-uusapan. I think yung mga senador po yung pwede magsabi
kung ano yung pwedeng mangyari dyan dahil sila yung magiging Senate impeachment court. Oo. Well, kung Terry, hindi naman natin po mabiblame yung ating mga kababayan, lalo na po yung iba sinasabi doon sa investigation ng mga anomaly sa flood control, gusto ng taong bayan na magkaroon agad ng resulta. Ganun din po dito sa sentiments ng mga tao sa impeachment case against BP Sara. What can you say about yung mga taong gustong agad na ma-impeach na yung vice-presidente? Well, alam po niyo, may proseso po talagang kailangan pagdaanan eh. So whether it's through the House Committee on Justice determining sufficient inform and substance at magkakaroon po talaga ng mga proceedings dyan in hearings, ibibigay ho natin yung lahat ng pagkakataon na yung pong parehong panig ay maibigay po nila yung kanila pong paninindigan at syempre yung depensa po nung pong nasasaktal dapat mailahad po niya yun. Kung sa level po ng House Committee on Justice, kung magka-express route man, edi dapat sa impeachment trial yung po nga parehong panig din po ay dapat makapaglahad ng kanila po nga paninindigan at depensa sa proceeding po na ito. Oo. Uy, ito, mukhang makakatulong sa lahat ito kasi ito yung kinakabahan tayo every month. Yung kinaatake mo sa puso, yung bill ng kuryente. Ayun. Dahil naghain si dating House Speaker Martin Romualdez ng House Bill number 4926 o yung VAT Exemption on Electricity Sales Act. Layo nitong tanggalin nga yung 12% value-added tax VAT sa kuryente para mapababa yung ating bayarin sa kuryente. Paano ba yun? Well, isa yan doon sa mga talaga naman po tinitingnan natin na makakapagpababa eh. Nung po nga presyo, siyempre, pagka natanggal ho yung 12% VAT, mababawasan ultimately. Kung halimbawa, 100 pesos yung bill mo, mababawasan ultimately ng 12 pesos yun. No? So, magagamit po natin sa iba pang mga bagay ito. This is on top of yung pong proposal po ni Majority Leader Sandro Marcos, no? Na magkaroon po ng lifeline rate para dun sa mga pinakamahihirap po nating mga kababayan at tiyakin natin na talaga po nga wala ho silang binabayaran. So, I think yan, magkakambal po yung benepisyo na yan. And pagka natanggal po yung VAT sa electricity rates, hindi lang po yung mga mahihirap na kababayan po natin makikinabang. Kahit yung pong mga gumagastos po ng I think more than 200 kilowatts per hour. Yung malalakas gumamit, no? Yung mga may aircon, pagka natanggal po yung VAT doon, may pagbawas po na 12%. Oo, kasi nagtatampo yung mga nasa middle class, lower or upper. Kasi nga, doon sa una ay yung mga 135 yata kilowatt hour na 2,000 pesos at least na bayad. Parang yun ang libre. Paano naman daw yung mga sinasabi nga, siyang nagbabayad ng tax. Oo, ito na yung nga may yun. Trabaho. Yes, ito na nga yun. Ito na yung gusto nila, alisin nga. Yung compounded tax to, no? Kasi yung bawat supply chain o yugto ay nalalagyan ng tax, kaya patong-patong. Yun na. So, ibig sabihin, no, pagkalimbawa, kung yung pong ating binabayaran 1,000 o 2,000, mag-shave off ka po ng 12%. 12%. Doon po sa 1,000. So, mas malaki po yung katipiran sa mga kababayan po natin. And yun na nga, hindi lang po yung mga pinakamahihirap po natin mga kababayan na yung binagit mo, no, at least 135 kilowatts per hour po yung nagastos na kuryente. So I think ito po yung magiging across the board benefit for electricity consumers. Pero kailangan din natin syempre maglinaw kung pang mga residential customers lang ba ito or kasama ba yung mga commercial tsaka industrial. Kasi syempre baka umangal naman yung Finance Department sa BIR. Yun na nga kasi saan din daw kukunin nga yung pondo, 'di ba? Kasi malaki yung mawawala, no, sa kaban. Ng ating bayan itong pagbawas sa tax nga. Yun, so kailangan mag-clarify, no, kung residential customers lang po ba yung magkakaroon po ng ganitong benepisyo. Kasi tingin ko kung lahat ng panig kasama ho yung commercial tsaka industrial, baka aangal talaga. Meron pa may nakapagsabi pa nga, Kong Terry, baka kukunin sa ibang consumers yung ibabayad doon sa buwis na nawala. Tsaka baka maningil daw yung power companies ng dagdag singil sa ibang bagay, parang ganun. Ating ko hindi ganun yun. Hindi kasi naman. Very specific line item naman po yung VAT eh. So kumbaga hindi ho pwedeng biglang tapalan ng pong distribution utility yung pong maitatanggal, no, at para maging kita nila na dagdag, no. Hindi po ganoon 'yon. Very specific line item 'yon. So, ang in-expect po natin pagka naging batas po 'yon, yung 1,000 na
bill po ng ating pong kuryente, mababawasan ho talaga ng 12% yun. Ayan. Maraming salamat, Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Happy weekend. Maraming salamat. Happy weekend. Napaka-seryoso with Christian. Grabe. Pagkay Christian, kasi seryoso si Christian eh. Happy Ayan. weekend, Kong Terry. Happy weekend.